Hey, hey! Good morning! Andito po tayo ngayon sa Barangay Plasang Luma. Ano po? Arayat, Pampanga. Arayat ay isang siguro first class municipality. Ano po? At dito nakalibing ang aking mga magulang na aking partner. Ano po? At syempre, ano nangyari? Dito naman sa may bandang likod, andyan na po yung Arayat. Mamaya puntahan natin, hanapin natin si yung pong alamat na si Bernardo Carpio. Ano po? At syempre pa, pagka pinag-usapan po, pag pinag-usapan po Arayat, abay, ito po yung baluarte ng mga makabayan. Yung po lumaban, no? Lumaban sa mga Hapon, yung Hawk Balahap. Ano po? At yak marami po sa mga Hawk Balahap ang nandito po ngayon na nakahimlay. Ano po? At syempre na matapos na po yung isa nyo, nung mission accomplished na po yung ating mga bayaning kasapi ng Hawk Balahap at napalayas na po nila yung mga Hapon, yung mga dayuhan. At syempre ang naghari-harian na naman sa ating bayan ay mga kababayan na po natin, no po? Yan kaso naghari-harian nga po po ba? Nakaw dito, nakaw doon din po yung kanilang mga pinagagawa. Ikaw ba iyo, meron kang kamag-anak na miyembro ng makabayang Hawk Balahap? Wala. Wala kang maalala? Baka nakalimutan mo lang, lalanin mo. Wala, lolo mo. O tiyuhin mo, tatay mo. Wala. NPA. Meron, wala. Wala. Oh, shout out. Pangalan? Pangalan mo? Ano? Leonard. O, taga saan? Si Leonard? Plaza Luma. Oh, Plaza Luma. Oh, ito po yung Plaza Luma nga po. Ano po? At syempre, dahil po yung ating mga kababayan ay mga kurakot din, yung Bablog ka pala siya. oo, kasi makasaysayan ito lugar na ito Oo. Diba, marami tayong mga bayani, mga Hawk Balahap, Okay. lumaban sa Hapon. Dito, diba? Kayo ba may kamag-anak ng mga miyembro ng Hawk Balahap? Oh, pero hindi sila masama, tuturing ko silang mga bayani, ano po? Okay. Maging nung sila nag-convert na sa NPA, dahil yung ating gobyerno, mga kurakot din. Hindi po ba? So, dahil sa kanila, nagkaroon tayo ngayon ng kalayaan. Huwad na kalayaan. Kasi hindi tayo masyado malaya Kaya kung malaya tayo, hindi tayo naghihirap ng ganito. Ang malaya lang ngayon, yung mga nasa gobyerno, malaya sila makapagnakaw. Tama? Tama, sir. So, ipagpatuloy natin ang laban. Tama. Labanan, ilang paso natin sila sa ating mga sagradong boto pagdating ng halalan. Tayong mga itsapera naman na mag-organisa ng makinarya politika, ng political party, ng mga itsapera. Tayong 99.9% itsapera at ilalampaso natin yung mga traidor na kawatan ng ating mga sagradong boto. Isang damakmak yung sagradong boto namin dati, hindi po ba? Pangalan mo, Brad? Nelson Lumbang, sir. Nelson Lumbang. Lumbang. Taal na taga Plasang Luma. Dyan lang sa Arayat, sir. Ang aking mga biyanan taga rito rin. Yung isang biyanan kong babae nakalipig dyan. Yung mga Balahadya, Lalo, Flores. Flores, di ba? Si Tatang Pikong na commander ng NPA. Taga Samoy, sir. Manila. Manila, sir. Pero misis ko taga rito sa Arayat. Sige, Brad, thank you. So, shower out. Kaway. Good afternoon, sir. No, taga rito kayo sa mismo? Hindi, sir. Ganun ba? Oo, kasi medyo nagbablog ako ngayon. Gawa na makasaysayan itong lugar na ito Marami tayong mga kababayan na lumaban sa mga dayuhan sa Hapon, ngayon, nung mga kababayan na natin na namumuno sa gobyerno, anong ginawa nila? Nakaw dito, nakaw doon pa rin.
Diba? So, kaya nag-convert sila as NPA. Ha? Kaya nagkaroon ho tayo ng kalayaan. Pero huwad. Huwad na kalayaan. Kasi yung kalayaan natin hindi kumpleto eh. Ang meron lang talagang 101% na kalayaan, yung mga kawatan at traidor sa gobyerno. Nakaw dito, hindi pa panagot. Alam niyo bakit? At maging kayo mga pulis, kontrolado nila. Alam mo bakit? Kontrolado na yung hukuman sa Eloy Palakasan eh. Diba? Kaya, Naka-open po ba? naka-open yan. Naka-live yan. Naka-open po yan. Kasi, Kasi kami pwedeng... hindi, wag lang kayo magkomento ng, di ba? Kasi, bawal sa inyo eh, di ba? Habang na kayo ay nasa serbisyo, kaya marami sa inyo na gusto mangumentaryo, lumalabas muna sa serbisyo. Anyway, salamat ha. Sige sir, ingat po sir. Salamat po! Okay. Salamat po. Alright, so back to base po tayo. At syempre, pagpatuloy po natin ang ating huntahan. Hindi naman po ha. Okay. Ayan ha. And so, nandito pa rin po tayo sa Plasang Luma. Oh. Dali lang. Patahimikin muna natin ito ating radyo. Okay. Alright. So ipagpatuloy po natin na po. Inulit ko lamang po. Makasaysayan po itong lugar na ito. No, Plasang Luma, Arayat, Pampanga. Oh. Arayat, Pampanga. Ito po ay bahagi ng Central Luzon. At alam naman po natin, halos lahat po ng sumapi sa Hukbalahap at yung mga nag-convert sa New People's Army, ano po ay taga rito sa Central Luzon. Tarlac, Nueva Ecija, ano po, Pampanga, ano, at mga karatig lugar, ano po, Bulacan, meron din sa Bulacan, no ha? Well, anyway, naulit ko po, sila po ay mga makabayan. Sila po ay nag-alay ng kanila pong pawis, luha, dugo, maging buhay sa ngalan po ng kalayaan, sa diwa ng demokrasya. Kanila pong ipinagpatuloy ang naumpisang laban ng ating mga ninunong Katipunero sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. At ito po, FYI lamang po. At dapat po lang kabisado ho ito ng sambayan ng Pilipino. Lalo na sa ating hanay sa puwersa 99.9% sa puwera. Kailangan kabisaduhin po natin. Ano nga ba ang talaga pinaglaban ng buwis buhay ng ating po mga ninunong Katipunero? Sila po ay nagtatag ng lihim na samahan, kagalang-galangan, kataas-taasan, mga anak ng katipunan ng mga anak ng bayan. Para pag-isahin, para magkaisa ang ating po mga ninuno noong mga panahon yon at ipaglaban ang malayang bayan as in demokratikong bansa ala United States of America. Palawakin po lalo ang sangguniang bayan. Ito po ay assembly po, no? Pulong-pulong sa kaunlaran ng mga mamayan at ng mga opisyal sa gobyerno para po mapaunlad ang halos lahat, no? Buhay ng halos lahat ng Pilipino, no? Ako hindi man lahat ng Pilipino. At back to basic na justice system, sistema ng katarungan. Kung tawagin po nung araw, nung panahon po nating mga ninuno, kapanahunan nila Lapu-Lapu, ay hukumang balangay. Opo. Bago po tayo sinakop ng Kastila, demokrasyang bansa na po meron tayo. At ang ating pong sistema ng hukuman
ay hukuman balangay o trial by jury of the Council of Elders. O, na ating kinopya marahil doon po sa The Great Charter of Freedom, The Great Charter of Freedom o Magna Carta of 1215, England. 63 na mga karapatan ng mga Briton na hindi maaring sagkaan ng hari. At para siguraduhin na isa doon sa 63 mga karapatan ay hindi mabababoy ng hari, hindi mayuyurakan, hindi mapipilipit, ang pinakasusi ay yung pong Artikulo 39, kung saan nakaukit na yung pong hari hindi po pwede manghuli o kaya magpadala ng kanyang mga alagad, the knights of the round table, halimbawa, para damputin, huliin, parusahan, ikulong, bawian ng ari-arian, pugutan ng ulo, bawian ng asawa, ang sinumang Briton, maliban na lamang kung mayroong desisyon, ang lumitis at nagdesisyon sa kanyang kaso na trial by jury of peers. Hukuman trial by jury of peers. Ayun po. And so, yan po ay lumaganap sa maraming lugar sa buong mundo. At maging tayo po ay nakiuso. Nakiuso tayo. Pero dahil nga lamang sinako po tayo ng mga Kastila dahil yun ang kalakaran ng araw, sa Regalian Doctrine, pag nagupo ay isang lugar, isang bahay, isang bansa, magiging pagmimiari na lahat ng gumupo sa kanila na hari. Lahat ay alipin. So pinalitan po ang ating sistema ng kawalan ng katarungan na Real Audiencia de Manila. Kung saan ang Chief Justice, ang Chief Executive at Chief Legislator, yun po ang kanilang Gobernador General. Kung kaya nakipagbuno po ang ating mga ninuno, nagtatag ng katipunan nga upang again, ipaglaban ng buwis buhay, yung pong malayang bayan, pagpapalaganap ng mga sangguniang bayan, kalintulad ng mga town hall meetings doon po sa United States of America, at back to basic na hukumang balangay o trial by jury of the Council of Elders. Ang siste, bagaman for all intent and purposes nagtagumpay po ang himagsikan, pero naharbat po binaboy po ng mga naghahari-hariang mga kawatan na kuno'y politician noong pong panahon ni Manuel L. Quezon. Sa hudyat na rin, galing mismo kay Quezon, I want a government that is run like hell. Let's say, i-refresh po natin. I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Bakit po run like heaven ang Amerika ng mga kano? Dahil po sila po ay may karapatan sa trial by jury of the people. And so ang ginawa po ng mga lumimbag, ng mga ungas na framers na lumimbag ng ating 1935 Constitution, hindi po isinama ang karapatan sa trial by jury sa ating Bill of Rights. Muli na naman po tayo naghimagsikan. Ikinasa sa People Power Revolution. Ano po nangyari? Tagumpay na naman po. Again, ginawa na naman hungkag ang ating tagumpay na ito pong framers ng 1987 Constitution. Hindi pa rin po nila isinama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Yan po yung sovereign power of the people in a democracy which is a government of the people
by the people, for the people. Ang ginawa po nila, dahil hindi po nila inilagay, ipinagkait pong karapatang maging juror ng mga mamayan, effectively, hawak ngayon ng traidor at kawatan na naiiluklok sa pamahalaan ng Kumulikotong. Ang batas, ang hukuman. Kaya po nagiging nagagawa nilang sindikato ang buong gobyerno. So nalibre po sila sa pang-aabuso sa ating mga karapatan at pagnanakaw ng mga biyaya ng kalayaan, ng demokrasya. So, ito po tayo. Nagkaroon na naman po tayo ng Million People March. Precisely. Para matuldukan na ang kurakutan. Anong nangyari? Lumala po lalo eh. Diba? Lumala lalo. Lalo na siyempre, nung ipinanganak na yung local government code, abay, lahat ng mga mayor, pwede na po maghari-harian. Tingnan nyo ginawa ni Digonggong, ni Karma Digong. Pabuti na lang na Karma. And so, kinailangan na naman po nating magsagawa ng trillion pesos march. Ngayon, marami na naman po ang naglulutangan na naglilidiran kung ano-ano pong mga slogan ang kanila ipinangangalandakan, kung ano-ano pong mga panukala na kanila pong gustong ating suportahan. Halimbawa, monitoring, project monitoring, ano pa, yung bicameral na live streaming, yung pong mga isa sa batas na People's Investigation Commission, may death penalty pa, may anti-dynasty law pa. Ano po? Freedom of information, okay po yan, na problema po yan. Pero, ang hindi po nila abot ng kanila pong sentido komon na meron pong kambaltuko na sistema ng hukuman ang demokrasya. Ito po yung trial by jury of we the people. Hindi ko po masyadong batid kung talagang hindi lang nila alam o ayaw lang nila na mawala po sa kanila ang ginintuang pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan. Kaya ayaw nila ng makademokratikong hukumang trial by jury of we the people. Ngayon, ito na po yung bottom line. Kung yung ating po mga ninunong katipuneros, hindi nag-atubili, naialay ang kanila pong luha, pawis, dugo, maging buhay, sa ngalan ng kalayaan, sa diwa ng demokrasya, tayo po ngayon, ang ating nalamang pong puhunan o itataya ang ating pong tigi-tigi-isang sagradong boto. Puwersa, 99.9% etsa puwera. Saddamakmak po yung ating mga sagradong boto. Pwede po natin tambakan ng boto. Ito pong mga traidor at kawatan ng mga kandidato ng oposisyon kahit na nung administrasyon. Magkaisa na po tayo. Buuin po natin yung partido KKK 2.0, demokratiko, sa lahat ng barangay po sa buong Kapuluan. Para pagdating ng 2028, handang-handa na po tayo. At harinawa, samahan niyo po ako sa ating pakiusap na pangunahan ni Justice Antonio Carpio, ang Team Juror Advocate Candidate 2028. Hikayatin din po natin ito pong si Justice Chief Justice Renato Puno. At marami pa rin po tayong mga sinasabi mga kabayan. Ito po ang kanilang acid test. Tanggapin nila ang hamon, hashtag
Juro Revolution Challenge. Oh. Ayan po ay bagitin na napit pong ilan. Dating Senador Trillanes. Si Atty. Ho Respicio. Si Atty. Howard Calleja. Dating Senadora Laila de Lima.